Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pagluklok mo kay Kristo sa iyong kanan at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan. Ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong madagdagan at kami sumapit sa kapupunan ng pananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Pesto, na magtagal-tagal na silang roon. Inilahad ni Pesto sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo. Wika niya, nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng mga tatanda ng mga Hudyo, at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't ang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon, na magkaharap-harap sila. Siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito. Kaya't tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya lisisin. Muy tumutol si Pablo
at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinagbantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ampon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon, sa nilikhay, maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro. Jesus na ating guro. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling nagpakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaitatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo,
Noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa inyong lahat, ngayon po ay Biyernes, araw po ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng papuri at pasasalamat ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Mga kapatid, kapag tinanong ko po kayo, mahal niyo po ba ang Diyos? Ano kaya ang isasagot niyo sa akin? Parang nagdadalawang isip. Ano? Parang hindi alam yung sasagutin. Mahal niyo po ba ang Diyos? Pumalakpak nga ang mahal ang Diyos. Napakalakas ng palakpak natin dahil tunay naman na iniibig natin ang Diyos. Pero mga kapatid, ano po ba ang pinakamagandang paraan upang ipakita ang ating pagmamahal sa Diyos? Ano po ba ang pinakamagandang paraan upang ipakita na tunay nating iniibig ang Diyos? Marahil sasabihin ng ilan, "Father, kapag nananalangin ako, lagi kong sinasabi, mahal kita, mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal kita, aking Diyos." Pero tandaan natin na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang na ipapakita sa pananalita. Dahil ang tunay na pagmamahal ay naipapakita sa ating pagkilos at paggawa. Maraming kahit hindi sa Diyos o sa relasyon na lamang ng isang lalaki at babae, ang mga lalaki, napakagaling yan. Sasabihin sa mga babae, "Mahal kita. Tatawirin ko ang dagat para lamang sa iyo, aabutin ko ang bituin. Sasamahan kita, hindi kita iiwan dahil mahal kita." Pero kapag nakaranas na ng hirap, yung mga matatamis na salita, kinakalimutan na. Kaya nga ang pagmamahal, hindi lamang na ipapahayag sa pananalita. Ang pagmamahal ay naipapahayag at naipapakita sa ating pagkilos at paggawa. Sa ating ebanghelyo, napakinggan po natin ang kwento na kung saan si Jesus tinanong si Simon Pedro, "Iniibig mo ba ako?" At tandaan natin, makailang beses tinanong ni Jesus si Pedro? 3 beses. Kaya nga nung makaikatlong beses na, parang sumama na ang loob ni Pedro. Nalungkot na si Pedro at sinabi niya, "Bakit ganon? Hindi ba makapaniwala si Jesus na iniibig ko siya?" Pero mga kapatid, tandaan natin na ang tagpong ito ay nangyari nang si Jesus ay muling nabuhay. 3 beses tinanong si Pedro. Pero ilang beses bang itinatwa ni Pedro si Jesus? Di ba 3 din? Kaya nga tila ang pagpapaalala sa atin ng Panginoon sa araw na ito, kung mahal mo talaga ang Diyos, kung iniibig mo talaga ang Diyos, huwag mo lang sabihin, ipakita mo sa gawa. At may papakita mo ang pagmamahal sa Diyos
kung may papakita mo din ang iyong pagmamahal sa kapwa. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos na ipapakita sa pagmamahal sa kapwa. Kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, maging matulungin ka sa iyong kapwa. Kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, huwag kang manira ng iyong kapwa. Kung sinabi mong mahal mo ang Diyos, dapat maging tapat ka sa iyong asawa. Kung mahal mo talaga ang Diyos, huwag kang maging marites. Kung mahal mo talaga ang Diyos, huwag lang sa pananalita, kundi may pakita sa kilos at paggawa. Pangalawa, ang pagmamahal sa Diyos ay naipapakita sa pagsasakripisyo. Ang pagsasakripisyo ay pagpapakita ng pagmamahal. Ang mga magulang, mahal ang kanilang pamilya, mahal ang kanilang anak. Kaya anong ginagawa ng mga magulang? Gagawin ng lahat, magsasakripisyo. Bakit? Dahil sa pagmamahal sa kanilang pamilya. At tandaan natin mga kapatid, sa pagmamahal din natin sa Diyos, ito ay nananawagan sa atin na magsakripisyo. Tandaan natin ang mga apostoles, sabihin natin si San Pablo. Ano ba ang ginawa ni San Pablo? Nagpahayag ng mga gawa ng Panginoon. Pero hindi naging madali yung kanyang pagpapahayag. Kinulong siya, hinuli siya, pinahirapan siya at sa huli, siya ay namatay sa kanyang pananampalataya. Si Pedro, ganun din, kinulong. At sa huli, ipinako din sa krus na nakabaliktad. Pero bakit nila nakayanan ng lahat ng bagay na ito? Dahil sa kanilang sakripisyo, at ang sakripisyong kanilang ginawa ay para sa Diyos. Kaya nangangahulugan mga kapatid, kung nagsasakripisyo ka para sa iyong pamilya, ibig sabihin, tunay kang umiibig. Kapag nagsasakripisyo ka para sa ibang tao, ibig sabihin, tunay mong iniibig ang Diyos. Dahil ang pagsakripisyo, gawin man natin sa ating kapwa, para din natin itong ginagawa sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang pag-ibig kulang kung walang sakripisyo. O sa madaling salita, ang tunay na nagsasakripisyo ay ang taong tunay na umiibig. Panghuli, ang tunay na umiibig sa Diyos, nananatiling nakaugnay sa Diyos. Uulitin ko po, ang taong umiibig sa Diyos, nananatiling nakaugnay sa Diyos. Bakit ko po sinasabi ang mga bagay na ito? Maraming mga tao, sasabihin nila, nagsisimba naman ako dahil mahal ko ang Diyos. Nagdarasal naman ako dahil mahal ko ang Diyos. Pero ang tanong, paglabas natin ng simbahan, nakaugnay ka pa ba sa Diyos? O paglabas mo sa simbahan, balahura ka na kung makipag-ugnayan sa iyong kapwa? Pag uwi mo sa tahanan, hindi ka na masyadong marunong makipag-kapwa-tao sa iyong kasambahay. Makita mo yung kapitbahay mo, aawayin mo na. Tapos sasabihin mong mahal mo ang Panginoon? Dahil ang pagmamahal sa Panginoon ay pagpapaalala sa atin na sa kahit anong oras, yugto at pagkakataon ng ating buhay, tayo ay nakaugnay sa Kanya. Ano man ang ating ginagawa, ano man ang desisyon natin sa ating buhay, ano man ang pagpili na ginagawa natin sa ating buhay, kung tunay nating iniibig ang Panginoon, lagi tayong
nakaugnay sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, huwag mo lang sabihing iniibig ko ang mahal na pong Jesus Nazareno. Bagkus, kapag sinabi po ninyo sa iyong panalangin, mahal na pong Jesus Nazareno, iniibig kita. Maipakita niyo po sana sa inyong pagkilos, sa inyong pagsasakripisyo, at sa inyong pananatiling nakaugnay sa Diyos. Mga kapatid, naniniwala po ako, lahat tayo, mahal natin ang Diyos. Naniniwala po ako, lahat tayong nasa loob ng simbahan na ito at dumadalo ng misang ito, mahal ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pero, wag lang tayo sa salita magaling. Ipakita sa kilos at gawa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyong katulad ng kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan, at kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humihiling ng ating mga dasal. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa paglaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway hindi makuwang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Punan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabunghay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos
Amang makapangyarihan, Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang paghahain ng iyong sambayanan upang pakundangan sa iyong kinalulugdang mga alay, ang aming kalooban ay gawing dalisay sa pagdating ng Espiritong Banal, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. at sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkadalisay mo sa amin at sa pakikinabang sa ginanap namin ngayong pagdiriwang, ipagkaloob mong ito'y maging pagsasalo sa patawad at buhay na sa aming kaloob mo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.